Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Holy Father, for He is righteous, He is glorious, full of mercy and grace. He sent to us our Savior Jesus Christ to free us from the bondage of sin and shame. Jesus Christ is the only mediator to our Father. Jesus, He is the high priest in the order of Melchizedek. He is also the bread of life, the sacrificial lamb, the man clothed in linen with an inkhorn. He is the one writing our names in His book of life. There is victory in Jesus. Because He is victorious, we will also be victorious because of Jesus Christ. We will inherit the kingdom of God because of Jesus Christ. We can now claim our inheritance as children of the Almighty Father. Our Father, He is our treasure. I thank also the Holy Spirit for sustaining us, for strengthening us, for reminding us to do good deeds, for reminding us to obey the laws and statutes and ordinances of our Father. He's also reminding us that Jesus is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. And people will know that we are followers of Jesus Christ and the Almighty Father if we have the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. For now we're not yet perfect. Time will come we will be perfect like Jesus. For the meantime, while we are still in this world, we must worship our Father, pray to Him, listen to the words of our Father, because He is for us. He created us in His image and likeness. We are valuable in the eyes of our Father and of Jesus Christ. We are priceless because of the blood of the Lamb. Jesus is priceless. So last time we read Proverbs chapter 2. It's the value of wisdom. Wisdom comes from our Father. He's full of mercy and grace. He's full of knowledge and wisdom. The root word of wisdom is wise. Merong mga tao dito sa mundo, wise sila sa tingin nila. Pero ang real wisdom comes from our Father. So dito ina-advise ni King Solomon ang mga tao. Nakalagay dito may son, pero ibig sabihin dito kahit mga babae, kasi person, di ba? Ang babae person din yon, ang lalaki person din yon, pero yung root word ay son, son. So kasama na tayo dito na mga babae na pag natanggap natin ang salita ni Almighty Father, dapat yon ay intindihin natin, hindi lang mapakinggan, kundi ilagay natin sa ating puso, sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Dapat isik natin ng wisdom na isang treasure. Panghawakan natin, iingatan natin, lagi nating kasama. Di ba ang treasure ninyo? Ano ba mga treasure ninyo? Na pinagkatago-tago ninyo at ayaw nyo maiwan, mawala sa inyo. Ganon ang wisdom. Dapat tratuhin natin ang wisdom na ganon. Para maintindihan natin na pag meron tayong respeto at takot kay Almighty Father, mahanap natin ang
knowledge ni Almighty Father, maiintindihan natin siya, maiintindihan natin ang Bible, maiintindihan natin si Jesus Christ, maiintindihan natin ang Holy Spirit. At maiintindihan na rin natin kung saan tayo galing at kung saan tayo papunta at kung bakit tayo nandito sa mundo. Si Almighty Father shall bibigay ng wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Siya ang protection natin. Siya ang nag-guard sa atin kung anong path ang tatahakin natin. Para hindi tayo mapunta sa path to destruction. At ang wisdom, pag napunta na sa heart natin, makakabuti sa atin yon. It will preserve us. Paano tayo mape-preserve ng wisdom? Wise decision making? Si Almighty Father. Kaya, yon ay maipe-preserve tayo dahil eternal salvation marireceive natin. Kung ang tao naman ay perverse, no, or perverted person, warped yung kanyang pag-iisip, immoral. Yung mga tao yun ay nagse-celebrate na gumawa ng wickedness. So yung pag-celebrate ng mga tao ng paggawa ng wickedness, hindi lang ngayon ang nangyari yun, kundi nung time pa ni Moses, nung gumawa sila ng gold calf. Di ba nag-celebrate sila doon? Pati na rin yung time na nakiselebrate ang mga Israelite sa mga tao na hindi naman kay Almighty Father. Yun din yung time ni Moses. So may mga tao na nag-celebrate sila. They rejoice in doing evil deeds. Gustong-gusto lang gumawa ng kasamaan, pangloloko, pang-aabuso, pang-mamanipula. Ang lagi lang nila iniisip ay greediness, no? Kahit sa ospital may greediness. Akala niyo tumutulong ang ospital. Hindi tumutulong ang ospital sa inyo. Hindi tumutulong ang ospital. Business yon, ha? Kaya nga sa mga ospital, pag mayaman ka, meron kang sariling kwarto ron, nag-donate ka, no? Kasi nga, business yon. Ang mga kinikater lang doon. Mga mayayaman, pag wala kang pera, hindi ka nila papansinin. Kaya hindi yung public service. Business yon. Baka kasabihin, ay, ang babait ng mga nurse, ang babait ng mga doktor. Paano hindi babait, binabayaran ninyo? Magpunta kayo sa public, tingnan natin kung pansinin kayo. May nabasa kasi ako, ay, ang babait ng mga nurse dito sa lugar na to. Inaasikaso. So, paano hindi kayo asikaso? May sweldo yun, may bayad yun. Hindi kayo nila asikaso nang walang bayad yun. Ha? Wickedness din yun, na hindi mo tinutulungan ng tao. Gusto mo lagi may kapalit. That's wickedness. Gusto mo lagi may mag-gain ka. Kung tutulong ka, kailangan may mag-gain ako dito. Yun ang laging may kapalit. That's wickedness. Pang-aabuso. At saka dati, no, example, pag magpapa-x-ray ka, binibigay yung film, yung parang negative ng camera. Alam niyo ba yun? Ngayon hindi na binibigay, ang binibigay na lang ay yung resulta. Bakit nila binibigay negative? Kasi may additional charges pa yon at gusto nila sa kanila kayo magpagamot. Business yon, ha? Hindi nila kayo gustong tulungan. Tutulungan nila kayo pag may pera kayo. Pag wala kayong pera, hindi ka nila tutulungan. Pag malaki ang dinonate mo, may sarili ka pang kwarto ron. No, nakita ko yung pinakamagandang ospital dito sa lugar namin. So, merong sariling kwarto ron yung isang pinakamayaman na tao sa bansa. Mayroon siyang dinonate, and then may sarili siyang kwarto ron na pag mayroong nagkasakit sa kanyang family,
asikaso agad kasi malaki ang kanilang dinonate. Wickedness yon. Meron kang kinikilingan. You are showing partiality. Pag mahirap, hindi mo papansinin. Pag mayaman, lika dito, dito ka, sa gitna. Kulang na lang, buhatin ka. Ganun ang mundo na to. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Whose ways are crooked and who are devious in their paths. Kasamaan yun. Meron kang partiality, kasamaan yun. Hindi gusto ni Almighty Father yun. Akala niya gusto ni Almighty Father yun. Na nagse-celebrate kayo yun. Uy, magandang trato sa amin dito. Kasi nga, meron kayong bayad doon. Galit si Almighty Father. Gusto niyo lagi may under the table or may lagay. No? Kaya rito binabanggit ito, immoral woman. Itong mundo na to, ang kalakaran ng mundo na to, ng motherland or mother earth na tinatawag ninyo, ang kalakaran dito ay immorality, wickedness. For the seductress who flatters with her words. Ngayon, ano ang pang-flatter ng tao ngayon? Words, salita, and money. O, ito money, o. Matutuwa yung tao pag binigyan mo ng pera. Flatters with her words. Who forsakes the companion of her youth. So, nung bago pa ang mundo na to, sino ba yung kasama ng mundo na to? And forgets the covenant of her God. Kinalimutan si Almighty Father ng mundo na to. At ang bahay na to, ang mundo na to, leads to death, and their paths to the dead. None who go to her return. Hindi na makakabalik. Yung mga tao na nagtitiwala sa mundo na to, sa mga earthly possessions and material gains, hindi na sila makakabalik sa mundo na to. Dahil kanino lang mapupunta ang land, for the upright will dwell in the land, and the blameless will remain in it. Bababa ni Almighty Father ang New Jerusalem, at ang titira sa lugar na to ay ang mga anak niya. Babawiin ni Almighty Father. At yung mga wicked people, they will be thrown to eternal damnation. The unfaithful will be uprooted from it. Tatanggalin ang mga unfaithful. The wicked will be cut off from the land. Kaya itong mundo, hindi ito masisira, no? Kundi i-renovate lang ni Almighty Father. So kung may nararamdaman kayo na earthquake or volcanic eruption, those are only birth pains na nakalagay sa Book of Revelation. Hindi ba ninyo napapansin na halos lagi-lagi mayroong volcanic eruption or may earthquake? So, dati, no, nung unang panahon, nung unang panahon, hindi pa ganun kadami ang volcanic eruption, pa isa-isa lang. Pati yung earthquake, hindi ganun kadami. Kung meron man dun lang sa Japan, madaming earthquake dun. Pero ngayon, bakit ngayon sunod-sunod ang earthquake, sunod-sunod ang volcanic eruption? Pati ang baha. Bakit ganon? Kahit sa Middle East bumaha. Bakit ganon? Calamities, tragedies. Dahil yun ay mga birth pains. Even wars and rumors of wars. Birth pains. Ang ibig sabihin birth pains, pag yung babae nanganganak na, nagiging yung interval ng pagsakit ng kanyang tiyan ay lumiliit na yung interval. Mas nagiging madali yung sa pagsakit ng tiyan niya. Kasi nga, dito sa mundo, malapit nang dumating si Jesus Christ. Hindi pa siya dumarating. Parating pa lang siya. Pero nagkakaroon ng, nagiging slim na yung interval ng mga calamities dito sa mundo. Signs of times. Para malaman ng tao na malapit na bumalik si Jesus Christ. That we must go back to our Father. We must accept
Jesus Christ. That's the wisest decision that we will make. Yung iba, ang sabi nila, wise decision, yung magpaplano ka ng buhay mo, paano ka yayaman, mag-aaral ka mabuti. Yun ang, akala nila yun ang wise decision. Hindi yun ang wise decision. Ang wisest decision is to love our Father. So, dito na tayo sa Proverbs. Proverbs 3. My son, do not forget my law. So, ito ay si King Solomon. Yung law na sinasabi niya, law ni Almighty Father. So, nagsasalita dito ngayon ay si King Solomon. But let your heart keep my commands. Magbibigay siya ng advice sa mga tao, no? Para hindi maging matigas ang ulo. Dahil ayaw ni King Solomon na matulad yung mga tao sa kanya na nagkaroon ng pagkukulang kay Almighty Father. Nagsisi si King Solomon. At pinatawad siya ni Almighty Father. Kaya noong time na to, natuto na siya. For length of days and long life and peace they will add to you. Makakapag-add sa buhay natin for all eternity ang pagsunod sa laws and commands of our Holy Father. Let that mercy and truth forsake you. Hindi ka iwan ng awa at katotohanan. Bind them around your neck, sa neck natin, para hindi natin makalimutan. And wrap them and write them on the tablet of your heart. Naka-engraved. Naka-engraved. Hindi lang mababaw yung sulat, kundi nanunuot. Yun ang pagsasabing write them on the tablet of your heart. Hindi yung tablet na ginagamit ng mga tao ngayon for internet. Hindi yung tablet na yun, no? Ang sinasabing tablet dito ay yung slate na bato, makapal yun, no? So yung tablet na ginagamit ng mga tao dito, lately lang, saan nila nakuha yung word na tablet? Dito sa Bible, ginaya nila. So tapos sasabihin na hindi sila maniniwala kay Almighty Father. Samantalang yung ginagamit nilang tablet, ay dito galing ang word na tablet. Write them on the tablet of your heart and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Sa tingin ni Almighty Father, you will find favor, validation of our Father. Yun ang importante. At makikita rin ng tao yung iyong mabuting gawa at yung tao na yun gagayahin ngayon ikaw na gumawa rin ng mabuti and to make wise decisions. Kaya nga in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala kay Almighty Father ng buong puso. Lean not on your own understanding. Huwag natin pagtiwalaan yung utak natin. Yung pinagmamalaki nating katalinuhan. Hindi natin pagmamalaki ang katalinuhan. Napakaliit lang ng utak natin. Hindi tayo matalino. Magiging full of wisdom and knowledge lang tayo if we obey our Father. If we deny ourselves and take up our cross and follow Jesus Christ. In all your ways, acknowledge Him. I-acknowledge natin lagi ang tatay natin. Lord, tama ba ang decision ko na to? Lord, ganito ang plano ko sana. Okay ba sa'yo, Almighty Father? Kasi tatay natin siya. Kung dito sa mundo naghingi kayo ng advice sa mga mas nakakatanda sa'yo, sa mga tao na naka-experience na ng mga bagay dito sa mundo, mas lalo pa hingi natin advice ni Almighty Father. I-acknowledge natin siya. Dahil siya ang nakakaalam ng future natin. Siya ang nakakaalam ng past natin. Siya ang nakakaalam ng present at kilala niya tayo through and through. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Magiging smooth yung path na dadaanan natin. Hindi tayo matatapilok.
Sa buhay natin, dami nating decision na ginagawa. Gusto niya mag-aral, magtrabaho, mag-business, mag-apply ng kung trabaho, no, or kung ano-ano man ang gusto niyang gawin sa buhay. Itatanong natin ngayon kay Almighty Father yun. Kasi kung halimbawa nag-business tayo tapos hindi naging okay yung business, sisisihin niyo ba si Almighty Father? Hindi niyo tinanong kay Almighty Father yung kanyang plano. Kaya nga dapat itatanong natin, Almighty Father, ito ba okay ba sa akin to, Lord? Kung okay sa akin to, Lord, maging smooth sailing po ang mga pangyayari, Almighty Father. Ikaw ang mag-direct sa akin kung saan ako pupunta. Dahil yung direksyon natin on our own, yung nilalakaran natin on our own direction na gusto natin, puro sa kapahamakan tayo na pupunta. Tapos iyak ngayon tayo kay Almighty Father. Almighty Father, bakit akala ko ba mahal mo ko? Bakit ako sa kapahamakan pumunta? Isasabihin ni Almighty Father, tinanong mo ba ako? Hiningin mo ba ako ng advice? Di ba ikaw na nagdesisyon yan? Ayoko naman yan eh, pero ikaw nagdesisyon yan, di ba? Hindi yan ang plano ko sa'yo. Kaya hindi ko ginawang maganda yung trabaho mo, yung negosyo mo, kasi may plano akong iba sa'yo na mas maganda. Kaya nga, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Respeto para kay Almighty Father. Fear Him. Depart from evil. Layuan ang wickedness. Huwag natin sabihin na, hindi, wise ako, kaya ko yan. Kaya ko yung paglabanan. Kaya ko paglabanan lahat. Matapang ako. Hindi tayo matapang. Ha? Nag-give up din tayo. May mga tao na akala nila matapang sila, no? Kaya nila. Yung yung example, yung lawyer, akala niya kaya niya ang buhay, akala niya kaya niyang tao. Anong ginawa sa kanya? Nung nagkaroon siya ng trial and tribulation, nalugmok siya. Oh. Kahit na lawyer siya, anong ginawa niya? He killed himself. Ha? Pero nung una, ano siya matapang ako, ganun siya eh. Tapos, parang wala siyang kinatatakutan, ganun. Nung naka-experience na siya ng pain and sufferings, he killed himself, duwag pala siya. Kaya hindi natin dapat pagtiwalaan yung sarili natin, nasabihin natin na wise tayo. Dahil darating ang oras na si Almighty Father, He will allow things to happen to you para malaman mo na hindi ikaw ay malakas. Para malaman mo na ikaw ay hindi wise. Para malaman mo na ang kalakasan at ang wisdom and knowledge ay galing kay Almighty Father. Wala nang iba pa. Kaya fear the Lord and depart from evil. It will be a health to your flesh and strength to your bones. Magiging kalakasan mo, sustenance mo. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of your increase. Kung anong meron tayo, i-offer natin kay Almighty Father at maging way yon to worship Him. Marunong kayo magsalita? Purihin si Almighty Father sa pamamagitan ng pagsasalita natin. Marunong magsulat? Pupurihin si Almighty Father sa pagsusulat natin. With the first fruits of all your increase. So itong first fruits, hindi lang ito ay monetary. Ito rin ay mga talents ninyo. Kung may mga talents kayo. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, pupurihin si Almighty Father. I-honor siya. Form of worship, ang pagsunod kay Almighty Father. Form of worship, ang mag-pray sa Kanya. Form of worship, ang pag-share ng salita ng Diyos.
So your barns will be filled with plenty. The Almighty Father will bless us. And your vats will overflow with new wine. Laging bago. New every morning. It will be replenished every day. Your vats will overflow with new wine. Hindi lang ito wine na literal, kundi yung joy mo. Mag-overflow ka with joy. You'll be contented. You will be satisfied. Kahit na konti lang ang meron tayo, pero masaya tayo dahil nasa sa atin si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. Dahil dumadaan sa buhay natin na tayo ay pinaparusahan ni Almighty Father. Yes, pinaparusahan tayo ni Almighty Father. Bakit? Para tayo ay bumalik sa Kanya para hindi natin gawin ang mga bagay na mga ginawa natin na wickedness. Kaya may parusa. Dito nga, di ba sa mundo, pag nakagawa ka ng crime, ano ang punishment doon? Makukulong ka, no? May mga penalty. Ganon din si Almighty Father para hindi na natin gawin. Kung dito sa mundo, makukulong ka para hindi mo na gawin ang mga bagay na makasamaan or may penalty. Kay Almighty Father naman, para hindi natin gawin yung wickedness, paparusahan tayo. Dahil yung mga, kung mahal natin si Almighty Father, magpapasakop tayo sa Kanya. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. So, tanggapin natin yung mga pagkakamali natin. At huwag tayo maging rebellious. May mga tao kasi na nagtatanong, akala ko ba mahal ako ni Almighty Father? Bakit gato yun nangyari sa buhay ko? Kaya nga ganyan ang nangyari sa buhay mo kasing mahal ka ni Almighty Father. Gusto ka niyang ituwid. Si Jesus Christ nga wala siyang kasalanan, pero nung ginawa sa Kanya, pinatay siya ng mga tao, inalaw ni Almighty Father para maging example sa atin. Kaya, my son, do not despise the chastening of the Lord, do detest His correction. Kino-correct tayo ng tatay natin para hindi tayo mapunta sa impyerno. Isa pa example, Lord, akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo ko, bakit ganito ang trabaho ko? Natanggal ako sa trabaho. Akala ko ba mahal mo? Mahal ka nga ni Almighty Father, kaya ka nga natanggal sa trabaho Dahil may mas ibibigay pa na maganda si Almighty Father para sa'yo. At yung mga bagay kasi na ginagawa natin, yung mga bagay na hindi kasama sa plano ni Almighty Father, napapalayo tayo ngayon kay Almighty Father. Tatanggalin ngayon ni Almighty Father yung hindrance na yon, kahit gusto mo yung hindrance na yon, tatanggalin ni Almighty Father yun para makabalik tayo sa Kanya. At maiintindihan natin kung bakit ni Almighty Father tinanggal ang mga hindrances sa buhay mo. So, araw-araw tinuturuan tayo ng tatay natin. Araw-araw, natututo tayo. So, yung mga natututunan natin, ilalagay natin sa heart natin. Huwag natin babaliwalain. Akala kasi ninyo, ng ibang tao, ay, ito na-experience ko, tapos baliwala na sa kanya, tapos ulit-ulit niya. Hindi. Lahat ng mga bagay dito sa mundo, matututo tayo. Kung paano tayo makipag-usap sa tao, kung paano tayo magdesisyon, kung paano tayo maglo-look forward sa hinaharap. For whom the Lord loves, He corrects. Kino-correct ni Almighty Father yung mga mahal niya na tao. Just as a father, the son in whom He delights. Parang tatay natin dito sa mundo, 'di ba? May mga tatay ba kayo? Or yung mga tumayong tatay dito sa inyo, 'di ba? Binibigyan kayo ng advice kahit masakit. Kasi alam nila kung ano yung tama. So kahit masakit, tatanggapin natin.
for whom the Lord loves, He corrects, just as a father, the son in whom He delights. Pero may mga advice na pangit. Alam naman natin, no, yung advice na pangit sa advice na maganda na galing kay Almighty Father. So, bakit susundin mo yung advice ng father mo na pangit naman ang advice? So, ang susundin natin ay ang wisdom from the Almighty God. Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. Bakit masaya yon? Yung mataong na may wisdom and understanding. Meron silang peace of mind. Dahil alam nila na si Almighty Father, alam natin na si Almighty Father ang magsusustain sa atin. Kaya may peace of mind, kaya masaya. Hindi nagkakaba-kaba, hindi kontento tayo, hindi tayo nag-iisip na baka kulangin sa future, baka ganito mangyari. Hindi, dahil ibibigay natin lahat kay Almighty Father. So pag nag-worry tayo, umiikli lang ang buhay natin, no? Sabi dito sa Bible, di ba? Luke chapter 12 verse 25 and Matthew chapter 6 verse 27. So, pag nag-worry ba kayo, humahaba ba ang buhay ninyo? Hindi, di ba? Hindi naman nadadagdagan eh. Umiikli nga eh. Proverbs chapter 12 verse 25, anxiety in the heart of a man causes depression, but a good word makes it glad. Matthew chapter 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Verse 14, for here proceeds yung wisdom, no? Her proceeds are better than the profits of silver, and her gain than the fine gold. Kasi yung wisdom, ano raw yung wisdom? Yung tao na may wisdom, masaya siya. Kasi yung wisdom, yung proceeds noon, better than the profits of silver. Mas importante pa or mas valuable pa sa silver at sa gold. She is more precious than rubies. So yung mga bagay na binubungkol sa lupa, di ba? Yung mga rubies, mga gems. And all the things you may desire cannot compare with her. Incomparable. Incomparable or uncomparable. Ang wisdom. Hindi mo i-equal sa ginto at silver ang wisdom. Dahil mas angat ang wisdom kumpara sa mga bagay dito sa mundo. She is more precious than rubies, and all the things you may desire cannot compare with her. Yun yung wisdom and understanding. Length of days is in her right hand. In her left hand, riches and honor. Length of days, mahabang araw. Pag may wisdom ka, meron ka mahabang araw. Or eternal salvation pag may wisdom ka. In her left hand, riches and honor. Ano yung riches and honor? Nasa kanyang kaliwang kamay. Ibig sabihin nun, acknowledgement from God and abundance. Yung riches and honor. Dahil ang riches natin, ang wealth natin, si Almighty Father. Siya ang ating inheritance. So si Almighty Father, hindi lang siya 10%, 100% pa si Almighty Father. So ang pag sinasabi na sa Bible, yung 10%, yun ay para sa mga Levites. Yung tithes, no, yun ay para sa mga Levites, orphans, sa widows,
sa mga sojourners or foreigners or aliens. Kasama na ron yung mga tao, yung mga priest and high priest sa 10%, yung mga Levites, kasama na doon. Kasi ang ginagawang kayamanan ng mundo na to, tinuturo ng ibang mga Christian, no? Hindi ko alam kung totoong Christian sila, pero ang tinuturo nila ay 10%, yayaman ka raw pag nabigay ka ng 10% kay Almighty Father. Hindi lang 10% ang gusto ni Almighty Father, 100% of our whole being. It's not monetary, it's not earthly possessions ang kailangan ni Almighty Father, dahil siya ang gumawa ng mundo na to, hindi niya kailangan ng pera. Kaya ang kayamanan natin si Almighty Father, siya ang ating portion. So yung mga tao na nagtuturo ng 10%, kaya tayo napunta sa 10% kasi nabanggit natin yung riches and honor. Yung 10% napupunta lang yun sa inyong mga pastor. Bayad sa kuryente, pagpapagawa ng building nyo, pakain sa mga empleyado or servants. Ang ginagawa ng iba, sinaswapang nila. Tapos hihingi pa sa inyo ng donation. Hingi pa sa inyo ng offering. Wala na natira sa mga member. Malapit na ang Pasko, magkakaroling naman ba kayo? Nakakahiya naman ang ginagawa ninyo. Nagkakaroling pa kayo. Ginagamit yung pangalan ni Almighty Father. Huwag kayo magkaroling. Using the name of the Lord our God in vain. Ganun ang ginagawa ninyo. Kunyari kay Almighty Father, pero sa inyo naman talaga napupunta, di ba? Para masaya ang Pasko ninyo. Bakit? Hindi nag-celebrate ng birthday si Jesus Christ when he was in this world. Hindi siya nag-celebrate ang anniversary. Wala nga siyang bahay eh. Dahil alam ni Jesus Christ na hindi to ang kanyang totoong home. Ang totoong home natin kay Almighty Father, kaya we must store up treasures in heaven. At ang kayamanan natin ay ang tatay natin. Hindi na babayaran ng tatay natin ng pera. Kaya tanggalin ninyo sa turo ninyo na pag magbigay ka ng 10%, ikaw ay pagpapalain ng 10%. Hindi ganon. So sabihin niyo, hindi, dodoblehin ni Almighty Father yung 10%, magiging magkano? Hindi perang bibigay sa inyo Almighty Father, eternal salvation, dahil yung pera dito sa mundo walang kwenta. Yun kasi ang panghatak ninyo eh, ha? Hindi, magkakapera ka, magbigay ka ng 10%, tingnan mo. Ano yun, para kang tumaya sa ano? Para kang tumataya ng, ano yun, loto, hindi magkakaroon ka na. Parang tumaya ka sa ganun eh. Hindi ganun yun. Para yun sa mga Levites, strangers or aliens, sa widow, tsaka sa mga orphans. Pero ang ginagawa ninyo iba pa ang hingin nyo ng tithes. Meron pang para sa mga widow, men's ministry, women's ministry, children's ministry. Ano pang ministry yung gumagawa kayo, invento kayo, tapos offering, tapos building offering. Ano pa ang ginagawa ninyo para kay pastor naman to? Wala na natira sa mga tao. Kaya ngayon ang mga tao nagreklamo, ba't ganyan, puro pera na lang ang gusto ng pastor ninyo? Napapalayo ngayon ng mga tao na yun kay Almighty Father dahil sa gagawa ninyo. Kagagawa ninyo. Hindi na uma-attend. Dahil binibigyan nyo ng mas magandang posisyon or place ang mga mayayaman kaysa mga mahihirap. Ano nangyayari ngayon? Na-stumble ng mga tao.
The length of days is in her right hand, in her left hand, riches and honor. Si Almighty Father ito. Yung ating kayamanan. Bakit her? Ito yung wisdom. Yung isang her, yun naman yung mundo na to pag binabanggit yung wickedness, her wickedness, no? Mundo naman to. Ito ng her right hand riches. Kasi nga, gumagamit ng figures of speech. Kaya hindi lahat ng tao nakakaintindi ng Bible. Nahihirapan. Dahil hindi sinisik si Almighty Father, hindi siya hinahanap. Ang gusto lang kasi ng mundo na to ay pang sariling accolades lang. Kaya hindi naiintindihan. Hingin natin ng guidance si Almighty Father. Acknowledge Him. Worship Him. Para maintindihan natin ang kanyang salita. Wala ito sa nakapag-aral ka ba ng Bible school o hindi. Wala yun doon. May tao no nakapag-aral siya sa Bible school. Ano siya eh? Summa cum laude yata. Basta mataas ang kanyang natapos. O ngayon, anong trabaho niya? Taga-timpla ng alak. Bartender. So kahit na marami siyang alam sa Bible, hindi niya ginamit yung wisdom. Hindi siya natuto. Walang wisdom and knowledge. Kahit mataas pa ang grades siya sa school, kahit Bible pa ang inaral niya. So, hindi nakukuha sa Bible, hindi nakukuha sa pag-aaral dito sa mundo. Nakukuha ito sa kay Almighty Father, yung real wisdom and knowledge. Verse 17, her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace, yung wisdom. Wisdom equals peace. And goodness. Wisdom equals peace and goodness. Kasi her ways are ways of pleasantness and all her paths are peace. Tahimik, mapayapa, maganda, maayos. Dahil si Almighty Father ang nagpe-pave ng way. Kasi kay Almighty Father galing ang wisdom and knowledge. Verse 18, she is a tree of life to those who take hold of her. Ang wisdom ay parang tree of life sa mga tao na panghahawakan ang wisdom. Mahaba ang kanyang buhay, eternal salvation. And happy are all who retain her. Hindi lang ito take hold, but to retain. Kasi may mga tao na pinanghahawakan lang, but after some time, bibitawan na. Hindi ganon. She is a tree of life to those who take hold of her, and happy are all who retain her. Hindi bibitaw. Hinawakan at hindi bibitaw. Kasi yung iba hinawakan lang pero bumitaw, no? So ito, verse 18, panghawakan at hindi bibitawan. Retain her, yung wisdom. Don't let go of wisdom. Once you've taken hold of the wisdom, don't let her go. Yun ang ibig sabihin ng retain her. The Lord, by wisdom, founded the earth. Si Almighty Father ang gumawa ng mundo na to. By His wisdom. By understanding, He established the heavens. Si Almighty Father. Acknowledging the Almighty Father as the creator of heaven and earth. Full of wisdom si Almighty Father. Tingin ka lang sa labas. Tingin lang tayo sa salamin, no? Uy, full of wisdom si Almighty Father. Paano ako naging ganito itsura ko? Kasi nga si Almighty Father ang gumawa sa atin. Hindi na natin pang kailangan magpunta sa mga 7 wonders of the world. Tumingin lang tayo sa salamin. Uy, wonders of the world ang mukha ko. Ganon, na. Paano ginawa ni Almighty Father ako? Ang galing, di ba, ni Almighty Father? Hindi natin kailangan pang magpunta sa mga lugar na
tourist spot para makita yung ganda na ginawa ni Almighty Father. Tabingin lang tayo sa salamin, yung ganda ng pagkakagawa sa akin. Okay na to, Lord. Pwede na to, Lord. Thank you, Lord, no? Ganon. Dahil huwag tayo mag-alala, pag nasa tatay na tayo, nasa bahay na tayo ng tatay natin, iba naman talaga ang mukha natin. Na? For the meantime, tanggapin na natin. Dahil sa paningin ng Almighty Father, maganda tayo. Dahil nasa sa heart natin, si Jesus. Kaya kahit ano pa ang itsura natin, if we have the wisdom of our Father, maganda tayo. Hindi ito yan yung Almighty Father, yung our inner being. Hindi yung panglabas na kaanyuhan. Kaya nga when Jesus rose from the dead after 3 days, iba yung itsura niya. Magandang lalaki, si Jesus Christ, when He rose from the dead after 3 days. When He resurrected, nag-iba ang itsura niya. So tayo, iba rin ang itsura natin. Kaya nga sa Book of Revelation, si John the Evangelist or John the Beloved, isa siya sa mga 24 elders, hindi niya nakilala yung sarili niya. Kasi nga, iba ang itsura niya. Nung nakita niya sa vision, iba yung itsura niya. Iba ang itsura ni John the Evangelist sa vision niya na nakita niya yung 24 elders. Nung time na nagkaroon siya ng vision, magkaibang itsura. Okay? Na siya rin yun. Hindi niya namukhaan yung sarili niya. Kasi nga, maganda. Hindi tayo tatanda kay Almighty Father. Pare-pareho tayo ng age. ng itsura. Kasi yung age naman natin, yun lang yung time na kung kailan tayo ipinanganak. No? At dahil nandito tayo sa mundo, nagkakaroon ng wear and tear yung katawan natin. Yung mga bagong panganak, tatanda rin yun, time will come, magkakaroon din ng wear and tear yung mga body nila. Pero, pagbalik natin sa tatay natin, iba ang itsura natin. Dahil dito sa mundo, we've been purified, passed through the fire, refined as silver is refined, tested as gold is tested. Gumanda, nakita yung tunay na kinang, yung value. Verse 20, by His knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. Dahil sa knowledge ni Almighty Father, yung depths, yung kailaliman, nag-broken up, and the clouds drop down the dew. Merong hamog. My son, let them not depart from your eyes. Ano ang wag natin tanggalin sa mata natin? Keep sound wisdom and discretion. Right decision making. Wag matanggal sa mata natin. Doon tayo lagi nakatingin. Lord, tama ba itong gagawin ko, Lord? Ito ba, Lord, na decision ko na to? Tama ba to ang sabihin ko, Almighty Father? Tama ba itong mga tao na kasama ko? Okay ba to sila, Lord God? I-ask natin yung tatay natin. So, para tayo mga bata, dahil sa tingin na talaga ni Almighty Father, mga bata tayo. Buhat-buhat niya tayo. Hawak-hawak niya tayo sa kamay. Sa kanya tayo lagi nakatingin dapat. Para hindi tayo mapahamak. So, they will be life to your soul. Magiging buhay yun sa iyong kaluluwa. And grace to your neck. Ano ba yung grace to your neck? Pag sasabing grace to your neck, maganda yung neck mo. Maganda yung tingala mo. Maganda yung tayo mo. Yung
Walking with your head held high. Mataas yung maayos yung leg mo, hindi ka ganon, no? Dahil sa meron kang wisdom and knowledge, alam mo si Almighty Father magsusustain sa atin, mag-iingat sa atin, kaya hindi tayo matatakot, walang takot. Kaya diretso, kasi mga taong malungkot, kaganon. Kaya grace to your neck, diretso. Verse 23, then you will walk safely in your way, and your foot will not stumble, hindi ka madadapa. Walk safely in your way, path to righteousness, magiging maayos. At hindi ka madadapa sa iyong paglalakad, sa mundo na to, sa buhay na to. Dahil sa mundo na to, naglalakad tayo. Travelers tayo. When you lie down, you will not be afraid. Pag natulog tayo, hindi tayo matatakot. Yes, you will lie down and your sleep will be sweet. Oo. Hihiga ka at yung tulog mo ay napakatamis. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. Huwag ka matatakot sa biglaang takot or katatakutan, nor of trouble from the wicked when it comes. Pag dumating ang wickedness, hindi ka dapat matakot dahil meron kang wisdom and knowledge from the Almighty Father. Kahit sa pagtulog mo, itong when you lie down, you will not be afraid. Pagbabalik natin kay Almighty Father, we will be at peace also. Ibig sabihin nito, yes, you will lie down. Oo, matutulog ka. And your sleep will be sweet. Ito yung rest kay Almighty Father. Natutulog dahil time will come, gigising. Kailan ang gising? Sa Book of Revelation. Yun ang mangyayari, no? So, pagsasabing sleep din, pwede rin ito yung pag-uwi natin sa tatay natin. Dahil magigising tayo, yun naman yung time na makukuha natin ng ating inheritance. Pero syempre, ano lang to, figures of speech, okay? Aralan niyo yung figures of speech. Sino bang kausap ko? Sarili ko. Don't be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. Huwag kang matatakot. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. Siya ang magsusustain sa atin. Siya ang magpoprotect sa atin. He is our stronghold. We are secured when we are with our Father. Dahil sa atin ang kanyang wisdom and knowledge. Alam natin kung ano ang gagawin natin. Verse 27, do not withhold good from those to whom it is due. Wag mong pipigilan ang mga bagay sa mga tao kung meron ka, ibigay mo. When it is in power of your hand to do so, kung kaya mo naman na tumulong, kung kaya mo naman, no? When it is in your power, in the power of your hand to do so, kung nasa sa kamay mo, kaya mong gawin, tulungan mo yung tao. Huwag mong i-withhold. Even in small things. Akala natin kasi small things lang yun, pero sa tao na tinutulungan natin, napakalaking bagay na sa kanya yon. Do good always. Do not withhold good from those to whom it is due. Kung sino ang nangangailangan, kung sino ang dapat tulungan. Kung nasa kamay mo naman, pwede mo silang tulungan, tulungan mo. Dahil meron kang wisdom and knowledge galing kay Almighty Father. Kung meron kang wisdom and knowledge kay Almighty Father, susundin mo si Almighty Father na tumulong sa mga kapwa-tao, mahalin ang kapwa-tao na gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Verse 28, do not say to your neighbor, go and come back,
And tomorrow, I will give it to you. Or I will give it when you have it with you. May mga instances na gano'n, ano. Sabi to, wag mong sabihin sa iyong neighbor. So, hindi lang ito kapitbahay, ha, pagsasabing neighbor. Kundi lahat ng tao, neighbor natin. Brethren natin, lahat ng tao. Wag natin sasabihin, di, bukas na lang, tutulungan kita bukas, promise. Bukas ko ibibigay sa'yo. Kung nasa sa'yo na, kaya mo nang tulungan ngayon, bakit hindi mo pa ngayon itulong? Bakit gusto mo pa bukas? Example, yung mga insurance company na yan, ha. Yung mga insurance company, balik ka bukas. Bukas may pirma na yon. Ganun. May pirma na yung cheque bukas. Bukas ka na lang bumalik. Pwede namang, hindi mo pa, andyan siya, pipirma lang ang cheque, ayaw pa. Bakit ganon? Pinapatagal pa ang pagtulong. Pinapatagal pa ang pagbigay. Samantalang hindi naman niya pera yon. No, ba't gano'n yung mga bangko? Or yung mga insurance company? Hindi naman nila pera yon. Ayaw pa nila ibigay. Nasa atin na to eh. Kasi nga swapang, greedy. Ha? Nasa amin na to eh. Saka na lang. Oh, swapang yon. Bukas na lang. Oh, kaswapangan. Samantalang nasa sa kanya na, hawak-hawak na niya eh. Bitawan mo na lang, ibigay mo na. Ha? Hindi, ba't gusto mo pang pabalik-balik ang tao? Swapang, ayaw pang ibigay. May kakilala akong ganon. Hindi naman niya pera, ayaw pang ibigay. Ay, swapang to. Pumapartner sa sa physical appearance. May ganon yung pumapartner sa physical appearance yung ugali. Huwag ganon, huwag yung partner sa physical appearance natin yung ugali, ha? Ayaw i-give up, ayaw pang ibigay. Ay, parang sabi, sayang ba sa'yo ba yun? Hindi naman sa'yo yun. Swapa nga kasi. Ngayon dito naman, I will give it to you tomorrow. Bukas pa? Bakit bukas pa? Hindi pa nga ikaw tumulong? Pinapatagal pa? Hindi. Sa 1 taon tutulungan ko siya. Ay, ano pa pinapatagal? Hindi, next week tutulong. Pag ganon na, parang justice delayed is justice denied. Parang ganon yon. Dinedeny mo sa kanya yung dapat na nasa kanya. Pinapatagal mo pa eh. Go and come back and tomorrow I'll have it. When you have it with you, nasa sa iyo na nga eh, ay pambigay. Ha? Halimbawa, may utang ako, Lord. Hindi ko muna bibigay sa kanya. Kahit nasa sa'yo na yung pambayad. Nasa sa'yo na yung pambayad, hindi mo mabigay. Ba't tayo mabigay? Swapang, no? I-let go mo na. Kasi pag ni-let go mo, bibigyan ka palit ni Almighty Father ng blessings. Kasi kung hindi mo pa i-let go, mas lalo hindi ka bibigyan ng Almighty Father ng blessings. Ay, swapang tong anak ko na to. Greedy to. Bakit ko siya i-bless kung sa maliit na bagay, hindi pa niya maibigay? Paano pa sa malaking bagay ko siya i-bless? Ipagkakatiwala ko sa kanya ang heaven. Kasi He will reign with Jesus in His kingdom that will never. Mag-reign siya kasama ni Jesus. Kung dito lang sa mundo, hindi mapagkatiwalaan. Paano pa sa heaven? Mapagkakatiwalaan ko kaya ang taong to? Hindi. No. Pati yung blessings ni Almighty Father niya sa ibibigay. Yung blessings, hindi lang to monetary. Baka kala nyo monetary na naman lagi nasa isip ng mga tao. Ang blessings, yung health natin. Yung kasama ninyo sa buhay na maayos. May peace. Payapa. Yon ang blessings. Hindi lang akala kasi ng tao, blessings, pera na naman. Hindi ganon, ha? Yung health ninyo. Yung trabaho ninyo maayos. Yung negosyo ninyo maayos tumatakbo. Yun ang blessings ni Almighty Father. Lahat maayos. Hindi pera. Yung pamilya mo, kahit hindi kayo mayaman, maganda ang kinalalagyan nyo. Yun ang blessing ni Almighty Father. Napaka small kasi ang brain ng tao, yung mind ng tao, na akala lagi pag blessing, pera na to. Kasi yun nga ang tinuturo ng mga preachers, ng mga nanghingi ng 10%, yun ang tinuturo, kaya yun ang natututunan ng mga tao. Sabihin nyo sa mga tao na yung blessings, hindi lang pera yun, no?
Mukha kasi kayong pera eh. Lagi kayong 10% ng 10%. May faith promise pa. Alam ko yan. Sino ba yung namin dati, no? Monday, Wednesday, tas Bible study. Saturday, Sunday. 5 times a week. Offering. Nangin ang offering 5 times a week. Ba't ganon? Maliban pa yung tithes. May pa-faith promise pa. At hindi. Nakakaawa yung mga member. Nagamit si Almighty Father ng mga preachers para makahingi ng pera. Napapalayo ngayon ng tao. May mga tao hindi na naniniwala kay Almighty Father dahil sa mga tao na mukhang pera na ginagamit siyang pangalan ni Almighty Father. Pupunta kayo sa impyerno using the name of the Lord our God in vain. Yung mga taong gumagawa ng gano'n, nakalagay yun sa Bible, pupunta sa impyerno yung mga kaluluwa ng mga taong gano'n. Disobedient people. Nakalagay sa Bible yun. Huwag natin i-sugarcoat. Hindi, wala sa Bible yun kasi lahat ng tao masisave. Well, hindi. Nakalagay naman sa Bible yung mga tao masisave at hindi. Sasabihin natin, ha? Huwag niyo i-sugarcoat. Kaya napapunta yung mga tao sa impyerno kasi minsan ginagawa niyo sinusugarcoat pa rin nyo eh. Ngayon, pag nasa impyerno na yung tao, akala ko ba yun ang turo sa amin? Ganun na mali eh. Oh. Ikaw ngayon naging dahilan kung bakit tapos sa impyerno yung brother mo, yung sister mo. At pati ikaw mapupunta ka sa impyerno dahil mali ang turo na sinasabi mo sa mga tao. Pare-pareho. Blind leading the blind. Verse 29, do not devise evil against your neighbor, for he dwells by you for safety's sake. Nagpaplano ka ng wickedness. Nakikita mo siya na na maayos siya. Ngayon ang ginagawa, naiinggit ka ngayon. Nagpaplano ka ng something sinister against your neighbor or your friend or your co-worker. Nag-iisip ka ng masama. Gusto mo siyang alipustahin, gusto mo siyang abusuin. That's wickedness. Nagpag-iisip ka ng malaswa. Yan, do not devise evil against your neighbor. Pati yung kalaswaan. For he dwells by you for safety's sake. Kasi ang isip niya, safe siya sa iyo. Ang isip ng neighbor mo, safe siya sa iyo. Pero ikaw, anong iniisip mo sa neighbor mo? Kalaswaan, kadumihan, nanakawan mo. Ano pa ang gagawin mo? Samantala yung tao na yun, nakala niya, safe siya sa iyo. Do not devise evil against your neighbor, for he dwells by you for safety's sake. Even sa mga katrabaho mo, akala ng katrabaho mo, okay ako dito, safe ako dito. Yung pala, abusuhin mo lang yung mga trabahante mo. Sa mga negosyo naman, akala ko safe dito sa negosyo na to. Akala ko safe ang property ko sa negosyo ko dahil sa company na to. Yung pala, ang gagawin ng company mo, anong gagawin ng company? Magpo-file ng bankruptcy. Akala ng tao safe sa iyo. Yung insurance, akala safe sa iyo. Yung pala, file ka ng bankruptcy, wala na. Do not devise evil against your neighbor, for he dwells by you for safety's sake. Verse 30, do not strive with a man without cause, if he has done you no harm. Walang ginagawang masama sa iyo yung kapwa-tao mo, tapos inaaway mo, binetray mo, inabuso mo, binuli mo, walang ginagawa sa iyo. Anong klase kang tao? For do not strive with a man without cause. Walang dahilan. Nananahimik yung tao, ginugulo nyo. Ginagawa niya ng issue, nananahimik yung tao, gagawa niya ng chismis. Anong klase yon? Nakikisama sa inyo yung tao,
Tapos sasaktan ninyo. Gusto lang makipagkaibigan ng tao. Sa abusuhin ninyo. Napaka-wicked ng tao, no? Hindi mo pagkatiwalaan. Kaya kaibigan mo, nanakawan mo ng asawa. Papatulan mo yung asawa ng may asawa ng kaibigan mo. Asawa ng kaibigan mo. Pinatulan mo. Ano yun? Akala nung kaibigan mo safe sa iyo. Mapagkatiwalaan ka, yung pala hindi. May papatago sa iyo yung kaibigan mo. Anong ginawa mo? Ninakaw mo, kunyari hindi ikaw may gawa. Sinungaling ka. Hindi ka naman sinasaktan. Walang ginagawa masama sa iyo. Pinagtiwalaan ka. Pinakita mong tunay mong ugali. Yung kasamaan mo. Yung mga members ninyo, hiningan nyo ng pera. Alam niyo yung ginagawa ninyo. Alam niyo yun. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam. Pag inaabuso ninyo yung tao, alam niyo yun. Ginagamit ninyo si Almighty Father. Hindi naman kayo sinasaktan ng mga tao. Ginagamit yung pangalan pa ni Almighty Father para makapanghasik kayo ng lagim. Ang daming example ginagawa ng tao sa kapwa-tao. Do not envy the oppressor. Huwag niyong kainggitan. At huwag niyong gayahin ang oppressor and choose none of his ways. Huwag gayahin. Huwag kainggitan. Ay, yumaman siya dahil ganoon ang ginawa niya. Ganoon din ang gagawin ko. Huwag kainggitan. Huwag gayahin ang ginagawa ng oppressor or ng mga nang-aabuso. Inaabuso niya yung kanyang power. O gagayahin mo ba yun? Hindi, yumaman naman siya. Kahit na yumaman siya, huwag mong gagayahin. Lagot ko kay Almighty Father. Ibig sabihin wala kang wisdom and knowledge. Verse 32, for the perverse person is an abomination to the Lord. O ayan, abomination. Ano? Mapagmahal si Almighty Father, pero He's for truth and justice. Ayaw niya ng abomination. Masasabi niyo, akala ko ba si Almighty Father is God? God is love. Oo, God is love, pero kailangan din ni Almighty Father ipakita na may justice kasi hindi siya pwede makasama ang mga wicked people. Yung perverse person gumagawa ng kadumihan, abomination. Sa tingin ni Almighty Father, kadumihan yon, yung mga perverse person na yon. Yung mga perverse person na ginagawang true ang lies. Mga kasinungalingan, ginagawa lang totoo yun, yung mga perverse person. Abomination yun. Kahindik-hindik, abomination, karumal-dumal. But His secret counsel is with the upright. Pero mahal niyo Almighty Father, yung mga taong gumagawa ng tama, upright, or righteousness. Yun ang mahal ni Almighty Father. Kaya kung gusto natin na mahalin tayo ni Almighty Father, tanggapin niya tayo. Gumawa tayo ng righteousness. Choose our Father. Make wise decision. But the curse of the Lord is on the house of the wicked, but He blesses the home of the just. Ano ba yung curse? Sumpa. Ano yung sumpa ba? Yung para bang dito sa mundo, o sinusumpa kita, na ganyan na mangyayari sa'yo. Hindi yun ang curse. Ang curse dito, matindi ang curse ni Almighty Father. Death. Yung death, eternal damnation yun. The curse of the Lord is on the house of the wicked. Ang wicked, mga disobedient people, gusto nila lagi ang gulo. Gusto nila lagi ang strife. Gusto nila lagi ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life.
Yon ang mga house of the wicked. Curse, death yon. Yun ang second death. May death, yung first death, death ng katawan. Second death ay ang pagpunta ng katawan sa impyerno. Yun ang second death. Dahil wala nang labasan sa impyerno, there's no more hope and a future for those people or those souls who are in Hades or Sheol or the bottomless pit. Pero yung mga tao na nagmamahal sa Kanya, home of the just, nagpapatupad ng justice, equality, binibless ni Almighty Father. Surely He scorns the scornful. Galit si Almighty Father sa mga tao na gumagawa ng aversion. He detests people who are revulsive. Galit si Almighty Father sa mga abominations at sa mga gumagawa ng abominations, wickedness, perversity, ayaw ni Almighty Father nun. Injustices, ayaw ni Almighty Father nun. Galit siya sa mga taong gumagawa ng evilness or wicked deeds or evil deeds. Ayaw ni Almighty Father. But gives grace to the humble. Mapagpakumbaba. Nagpapasakop kay Almighty Father, mga humble people. Nagpapasakop sa salita ni Almighty Father, sa kanyang covenant, sa kanyang statute, sa kanyang laws. Mga humble people yun. Ina-acknowledge siya. Yun mga humble people yun. Ina-acknowledge si Almighty Father. Tinatanggap si Jesus Christ. Yun ay mga humble people. Tinatanggap na makasalanan ang sarili. Yun ay humble people. Nagte-take accountability. Yun ay mga humble people. Verse 35 and the last verse of Proverbs chapter 3. The wise shall inherit glory. Yung mga wise people, those who chose the Almighty Father, sila ang makakapagmana ng glory. Ano ba yung mamanahin na glory? Gloriousness of our Father. Kasama si Almighty Father. Yun ang inheritance natin. Ulit-ulitin ko. Hindi yun ay pera dito sa mundo. Dahil nasisira ang pera dito sa mundo. Nagiging nabubukbok. Pag kinain ng, ano ba yung mga kumakain na bukbok ng papel na pera? No? May isang tao kasi nagtago siya ng pera sa bahay niya. Tapos inanay yung pera. Nawala yung ano niya, pera. Kinain ng anay. Pinagtatago-tago niya. Hindi yun ang totoong kayamanan. Ang totoong kayamanan ay yung tatay natin. Yung makasama siya, yun ang totoong kayamanan. Na nakita na natin. Na-discover na natin ang totoong kayamanan si Almighty Father. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. The wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fools. Ang matitira lang sa mga foolish people, those who didn't choose the Almighty Father, ay kahihiyan. Ano ang kahihiyan? Mapapahiya sila. Pag napunta na sila sa impyerno, mapapahiya sila. Nakakahiya. Nasa impyerno ang mga tao. Bakit nakakaya? Yung mga taong gumagawa ng abominations, ng idolaters, no? Yung mga chismosa, nasa impyerno rin. Yun ang legacy ng mga fools, kahihiyan ang mapupunta sa kanila. Eternal damnation. Kahit gaano pa kayaman dito sa mundo, kahit gaano pa siya kasikat, kung wala sa kanya si Almighty Father, hindi niya in-acknowledge Jesus Christ,
Kaya yan ang mararanasan niya for all eternity. Yon ang kanyang legacy. Legacy of fools. Fools are foolish people. Ano sa Tagalog ng foolish people? Stupid people. At English din pala yon. Mangmang. No, mangmang. Sa ibang salita, bobo. Ha? Ayaw nyo ng salitang bobo, gusto nyo mangmang. Sa Tagalog. Huwag natin Tagalogan, English ang gusto nyo. Pero isa lang ibig sabihin nun, di ba? Fools. Gusto nyo fools kasi para mas maayos, magandang pakinggan. Gusto nyo magandang pakinggan, ano? Fools na lang para magandang pakinggan. Fools pa rin, yun pa rin ang ibig sabihin. No? Nabago bang ibig sabihin? Hindi. In English lang. Ha? But shame shall be the legacy of fools. Kaya dapat we must always choose our Father. Obey Him, His covenant, His statutes, His ordinances. We must uphold His promise, His gloriousness. He is our strength. Worship Jesus Christ because Jesus Christ also forgives sins like the Almighty Father. Therefore, Jesus is also God. Ha? Yung man nasasabi na hindi Diyos si Jesus Christ, bakit sino ang Diyos ninyo? Sasabihin nyo, hindi Diyos si Jesus Christ. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. No. Nasa Bible lahat, ha? Yung mga binabanggit natin, nasa Bible lahat. Hindi ako nag-iimbento, ha? Mapapagalitan ako ni Almighty Father pag mag-iimbento. Ayaw ni Almighty Father ng mga kasinungalingan. Punong-puno na ng kasinungalingan ng mundo na to. Punong-puno ng imbensyon ng kung ano ng mga culture and tradition ng mundo na to, pero hindi binabanggit si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi ina-acknowledge. Read the Bible. It's also worshiping the Almighty Father when we read the Bible. Ibig sabihin, we trust Him. We love Him. Our Father, He is for us. Our treasured possession is our Father. Thank you, and God loves us all so much.